Win in public, grind in private. Sa buhay, may dalawang uri ng tao. Yung gustong makita agad ng mundo at yung tahimik lang na gumagalaw pero pag lumabas, solid ang resulta. At kung tatanungin natin ang sarili natin kung saan tayo mas gusto mapabilang, simple lang ang sagot. Gusto nating manalo sa harap ng lahat, pero handa tayong magtrabaho nang walang nakakakita. Dahil doon nagaganap ang tunay na pagbabago. Sa likod ng pinto, sa oras na walang pumapalakpak, sa mga araw na walang nakakakita ng effort natin. Kung handa ka na, simulan na natin. Pero bakit nga ba napakahalaga ng prinsipyo na win in public, grind in private? Bakit ito ang isa sa pinaka-underrated pero pinaka-powerful na mindset na pwedeng magbago ng buhay natin? At paano natin ito maisasabuhay sa panahon ngayon na lahat ng tao ay nagpo-post, nag-a-update at naghahanap ng validation? Simulan natin sa pinaka-basic. Ang mundo ngayon ay sobrang ingay. Lahat may opinyon, lahat may sinasabi, lahat may gustong patunayan. Pero ang totoong nagtatagumpay, hindi sila maingay. Hindi nila kailangan ipakita ang bawat hakbang, bawat plano, bawat struggle. Hindi nila kailangan ng applause para gumalaw. Hindi nila kailangan ng audience para magsimula. Ang kailangan lang nila ay disiplina, consistency, at tahimik na commitment sa sarili. Kung iisipin natin, lahat ng pinakamagagaling athletes, entrepreneurs, artists, leaders, hindi sila nagiging magaling dahil sa spotlight. Nagiging magaling sila dahil sa mga oras na walang nakakakita. Yung mga 5 a.m. training, yung paulit-ulit na practice, yung pag-aaral ng skills kahit pagod na, yung pag-e-experiment kahit walang guarantee na magwo-work. Doon sila nagiging unstoppable. Doon sila nagiging kakaiba. At tayo, ganun din. Hindi natin kailangan ipakita sa mundo ang proseso. Ang kailangan lang nating ipakita ay ang resulta. Dahil ang proseso atin yon. Personal yon, sacred yon. At kapag masyado nating pinapakita ang proseso, minsan nawawala ang magic. Minsan nawawala ang focus. Minsan nawawala ang momentum. Kasi imbes na magtrabaho tayo, nag-aalala tayo kung ano ang sasabihin ng iba. Kaya ang unang prinsipyo ng grind in private ay simple. Huwag mong hayaan na ang validation ng iba ang maging gasolina mo. Dahil kapag validation ang fuel natin, mabilis tayong maubusan. Pero kapag purpose ang fuel natin, hindi tayo mapipigilan. Isipin natin ang isang seed. Tahimik siyang nakabaon sa lupa. Walang nakakakita. Walang pumapalakpak. Walang nag-a-appreciate. Pero araw-araw, gumagalaw siya. Araw-araw, lumalaban siya. Araw-araw, nag-iipon siya ng lakas. At pagdating ng tamang panahon, bigla siyang sisibol. Bigla siyang lalabas. Bigla siyang makikita ng lahat. At ang sasabihin ng mga tao, ang galing naman biglaan. Pero tayo, alam natin ang totoo. Hindi yon biglaan. Tahimik yon. Matagal yon. At walang nakakakita. Ganon din ang buhay natin. Ang mga tagumpay natin sa harap ng lahat ay bunga ng mga araw na walang nakakakita. Ang mga panalo natin ay bunga ng mga gabi na hindi tayo natulog. Ang mga opportunities na dumadating ay bunga ng mga oras na nag-aral tayo kahit walang nag-uutos. Ang mga blessings na natatanggap natin ay bunga ng mga sakripisyo na hindi natin ipinost, hindi natin ipinagyabang, hindi natin ipinakita. Pero bakit nga ba kailangan nating manalo sa harap ng lahat? Hindi ba pwedeng tahimik lang forever? Hindi. Dahil ang panalo natin ay hindi lang para sa atin. Ang panalo natin ay inspirasyon. Ang panalo natin ay mensahe. Ang panalo natin ay patunay na posible. Ang panalo natin ay reminder na kahit gaano kahirap ang proseso, may magandang dulo. Kaya ang prinsipyo ay hindi grind in private, stay in private. Hindi. Ang prinsipyo ay grind in private, win in public. Dahil ang panalo natin ay hindi para ipagyabang, kundi para ipakita sa iba na kaya rin nila.
Pero paano nga ba ang tamang pacing ng buhay na ganito? Paano natin babalansehin ang tahimik na trabaho at ang public victory? Una, kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kailangan ipakita. Hindi lahat ng progress ay kailangan i-post. Hindi lahat ng plano ay kailangan i-announce. Minsan, ang pinaka-powerful na move ay ang pagiging unpredictable, ang pagiging mysterious, ang pagiging focused. Dahil kapag masyado tayong maingay, minsan nawawala ang power ng execution. Minsan, nauubos ang energy natin sa pagpapakita imbes na sa paggawa. Pangalawa, kailangan nating maging consistent kahit walang nakakakita. Ito ang pinakamahirap. Kasi madali maging motivated kapag may audience. Madali maging productive kapag may nag-aabang. Pero ang tunay na disiplina ay yung gumagalaw kahit walang nakakakita. Yung gumagawa kahit walang reward. Yung nagpapatuloy kahit walang applause. Dahil doon nasusukat ang tunay na character natin. Pangatlo, kailangan nating maging patient. Dahil ang private grind ay hindi instant. Hindi siya mabilis. Hindi siya glamorous. Hindi siya exciting. Minsan boring. Minsan nakakapagod. Minsan nakaka-doubt. Pero doon nagtatatag ang foundation. Doon lumalakas ang loob natin. Doon tumitibay ang mindset natin. At kapag matibay ang foundation, kahit anong bagyo, hindi tayo matitinag. Pang-apat, kailangan nating maging selective. Hindi lahat dapat nakakaalam ng plano natin. Hindi lahat dapat nakakaalam ng progress natin. Hindi lahat dapat nakakaalam ng struggles natin. Piliin lang natin ang mga taong may malasakit, may wisdom, at may respeto sa proseso natin. Dahil minsan, ang maling tao ay pwedeng magpabagal ng growth natin. Minsan, ang maling comment ay pwedeng magpahina ng loob natin. Kaya protect your energy, protect your vision, protect your grind. At mindfully, kailangan nating maging ready. Dahil darating ang araw na lalabas tayo. Darating ang araw na makikita ng mundo ang resulta. Darating ang araw na magugulat sila. Darating ang araw na sasabihin nila, ang swerte mo naman. Pero tayo, alam natin ang totoo, hindi ito swerte. Ito ay bunga ng private grind. Ito ay bunga ng disiplina. Ito ay bunga ng mga araw na hindi tayo sumuko. At kapag dumating ang araw na yon, huwag tayong matakot manalo sa harap ng lahat dahil hindi ito pagyayabang. Ito ay celebration. Ito ay patunay. Ito ay inspirasyon. Ito ay mensahe sa lahat ng nangangarap. Kung kaya ko, kaya mo rin. Pero tandaan natin, ang public win ay hindi ang ending. Ito ay simula ng panibagong cycle. Dahil pagkatapos ng panalo, babalik ulit tayo sa private grind. Babalik ulit tayo sa tahimik na trabaho. Babalik ulit tayo sa proseso. Dahil ang tunay na champion, hindi tumitigil. Hindi nagpapahinga sa glory. Hindi nagre-relax sa success. Ang tunay na champion, alam na ang panalo ay checkpoint lang, hindi finish line. Kaya kung nasaan man tayo ngayon, nagsisimula, nagre-reset, nagbabalik, o nasa gitna ng journey, tandaan natin ang prinsipyo. Grind in private, win in public. Dahil ang mundo ay hindi kailangan makita ang proseso natin para maging valid ang pangarap natin. Ang kailangan lang ay tayo mismo ang maniwala. Tayo mismo ang kumilos. Tayo mismo ang magtiwala sa sarili. And kung may mga araw na napapagod tayo, tandaan natin, normal yan. Kung may mga araw na nagdududa tayo, normal yan. Kung may mga araw na parang walang nangyayari, normal yan. Dahil ang private grind ay hindi laging exciting. Pero ito ang pinaka-importanting parte ng journey. Ito ang nagtatayo ng future natin. Ito ang nagbubuo ng character natin. Ito ang naghahanda sa atin para sa public victory. At kapag dumating ang araw na makita ng mundo ang panalo natin, hindi nila makikita ang pagod, ang luha, ang doubt, ang struggle.
Ang makikita lang nila ay ang resulta at okay lang yon dahil hindi natin kailangan ipaliwanag ang proseso. Hindi natin kailangan i-justify ang journey. Ang kailangan lang natin ay ipakita ang bunga. At sa dulo ng lahat, ito ang pinakamahalagang aral. Hindi natin kailangan na maging maingay para maging successful. Kailangan lang nating maging consistent. Dahil ang ingay, pansamantala. Pero ang resulta, permanente. Kaya simula ngayon, gawin nating lifestyle ang tahimik na trabaho. Gawin nating habit ang private grind. Gawin nating mission ang public victory. Hindi dahil gusto nating magyabang, kundi dahil gusto nating maging inspirasyon. Gusto nating maging patunay. Gusto nating maging living example na ang pangarap ay hindi natutupad sa ingay. Natutupad ito sa disiplina. At kung may isang bagay na gusto kong iwan sa atin ngayon, eto yon. Ang mundo ay hindi kailangan makita ang bawat hakbang mo. Ang mundo ay kailangan lang makita ang panalo mo. Kaya magtrabaho tayo ng tahimik. Mag-focus tayo. Magtiwala tayo sa proseso. At pagdating ng tamang panahon, manalo tayo sa harap ng lahat. Dahil deserve natin yon. Pinaghirapan natin yon. At higit sa lahat, pinanindigan natin yon. Win in public, grind in private. Ito ang mindset ng mga taong hindi lang nangangarap, kundi gumagawa. Ito ang mindset ng mga taong hindi lang nagpo-post, kundi nagpe-perform. Ito ang mindset ng mga taong hindi lang naghihintay, kundi kumikilos. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.